April 9, 2011, episode number 798. Never again. Nagpunta ako doon hindi para guluhin palalo ang buhay nila, but I just wanted them to know na nakikiramay tayo. Lula ng chopper, bumiyahe si Chris Aquino kasama ang anak ni Vice President Jejo Marbinay sa Quezon Province upang ipaabot ang pakikiramay sa pamilya Batayin, ang inulila ni Elizabeth na isa sa 3 Pilipinong hinatulan ng bitay sa China sa kasong drug trafficking. Walang press na sumama sa amin. It took more than an hour to get there. Nasa dulong-dulo talaga ng Quezon. But fulfilling kasi parang nagpasalamat sila na nagbigay kami ng pagmamalasakit, na nakiramay kami sa kanila. Tapos marami silang mga gustong i-explain tungkol sa kapatid nila. And then, I met her 2 children. And kinantahan nga ako ng daughter, I love you, goodbye. So did you cry? She was crying. So I told her, it's okay, you can stop. Kasi yun daw yung kinanta niya sa mama niya. Huwag na natin pag-usapan yung guilt o hindi. Kasi dapat respetuhin natin ang batas ng China. Pero pamilya silang nawalan ng minamahal nila. Tulad ni Ramon Credo at Sally Ordinario Villanueva, si Batayin ay hinatulan din ng bitay by lethal injection dahil sa pagpuslit ng 6,800 grams ng heroin noong May 24, 2008 sa Shenzhen. Pero pinili ng pamilya ni Elizabeth na huwag pagpistahan ng media ang kaso ng kaanak. I understood where they were coming from when they said they wanted privacy. Lahat ng mga kapatid, merong mga matitinong trabaho. May isa works for a foreign government here. May isa works sa Rockwell. May isa na nagtatrabaho sa isang internet company. So, alam mo lang na ayaw mo na mabansagan ang buong pamilya nyo, drug mule. They wanted to keep a low profile because they wanted that opportunity na mabigyan ng chance silang makapag-goodbye ng maayos sa kapatid nila. Samantala, dahil sa pagiging pribado ng pamilya Batayin, ay inakalang ang tunay na Elizabeth ay ang aktres na si Beth Tamayo, na wala rin sa bansa. Nauna na itong pinabulaanan ni Chris at sa mensahe mismo ni Beth sa StarTalk TX, sinabi nito, and we quote, "I am shocked kasi I have never been to China my entire life. I am in the US. Nakakatawa lang kasi bakit ako ang naisip agad just because Beth din yung name ng binitay. Ang dami namang Beth, why me? And for the record again, I am very much alive and kicking." Unquote. Sa PEP alert na lumabas nitong April 6, tinawag na hoax o walang katotohanan ng balita. Bilang patotoo rin na buhay si Beth ay ang nalathalang interview sa kanya sa March 2011 edition ng Yes Magazine. Maraming Beth, di ba? Okay. Beth Meralles. Hindi, no? Hindi yun, ha? Naku, talaga interesting ang aming The Who dahil ito, The Who ang hosting na ito na bongga raw mamersonal ang kagalit. It could be one of us. Ganon? Oo. I-rate sa aming The Who, rated X. Salamat, Happy Dr. birthday, Vicky Bello. Mayor Enrique Roque at Jessica. sino ba isa? Hindi, Lani Mercado. Happy birthday. Trini Lopez. Subject, female hosting. The Who ang female hosting na ito na pag may nakagalit ay super extend version kung mamersonal. Kapag kagalit ka raw niya, kahit sinong related sa'yo, in any shape, size, or form, ay binebenga niya rin ng bongga. Dictionary, benga, meaning to commit a negative action towards another person, usually out of vengeance committed by the bengador. Benga, tao. Ang kwento, naka-schedule na mag-guest si upcoming Gurlet sa show ni hosting. Heyo po! Mabait naman si Gurlet, pero nang malaman ni hosting na si Gurlet ang guest niya, talagang pinakancel niya ang interview maski nandun na si Gurlet at winarla ang kanyang staff. Why is she guesting? I don't like her guesting. I don't like her mother guesting. I don't like her family guesting. Doon lang napagtanto ng staff na hindi sa Gurlet Imbesi hosting, hindi rin sa mudang ni Gurlet, kundi sa husbangs ng mudang ni Gurlet na nakalaban ni husbangs ni hosting.
Ang layo ng kunik, ha? Correct! Pero whatever, damay sa pagka-imbe ni Hosting si Gurlet dahil extended version nga kung mambenga si Hosting. Ano rating nyo? Rated BBM as in bitter match. Yun na! Daw si Bonggang Mambengang female hosting, may matibay na foundation ang pagtatago namin sa kanya sa name song na Sabina Katindig. Yun na! Kumpirmado kasama sa isang bagong Hollywood movie ang Pinay singing sensation na si Charisse. Ayon sa manager ni Charisse na si Grace Mendoza, abala ang singer-actress sa shooting ng pelikulang Here Comes the Boom. The action comedy flick is top-billed by Mexican-born actress Salma Hayek and comedian Kevin James. Ito na ang pangalawang Hollywood movie ni Charisse. In 2009, she had a cameo role In the live-action animation film Alvin and the Chipmunks, The Squeakquel. Isa ang international star na si Lea Salonga sa unang bumati kay Charisse nang marinig ang balita. In a tweet to Charisse last Thursday, the award-winning actress said, in week out, nabalita akong lalabas ka sa isang pelikula sa Hollywood. Ayos! Congrats! Charisse replied to Lea, and again we quote, "Salamat po, sinuwerte lang po at natanggap sa audition." Ang Here Comes the Boom ay nakatakdang ipalabas sa July 2012. Samantala, the long wait is over for Glee fans who wanted to see more of Charisse. Muli mapapanood si Sunshine Corazon sa hit US TV series ngayong April 20. Charisse will sing the powerful ballad All By Myself sa episode 17 na pinamagatang A Night of Neglect. Ito ang pangalawang appearance ng dalaga sa Glee. Una siyang napanood sa pilot episode ng Season 2 ng naturang palabas. Fresh na fresh! Ilang linggo ng usap-usapan ang napapabalitang pag-alis ni Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid sa I Heart You Party. Narito po ang official statement ng GMA sa usapin yan. Dito lang sa aming Agaw Eksena.